Let's pray. Diyos namin, maraming salamat po sa natapos na umagang pagsamba sa worship. Ngayong naman po sa mga pag-aaral, hinihiling po namin ng magandang talakayan tungkol sa kung sino ka, ang pagka-Diyos mo at pagiging Trinidad mo. Tulungan niyo po kami na sa lahat po ng paniniwalaan namin tungkol sa iyo ay hindi base sa haka-haka, hindi sa mga narinig lang, hindi sa mga pinagpasa-pasahang impormasyon lang, kung ano yung nakalagay sa yung banal na kasulatan. Hinihiling po namin, O Diyos, na itatak mo yung foundation namin sa pinaniniwalaan namin tungkol sa iyo, nakabase dito sa yung kasulatan. Kaya sa usapin ng pagiging Trinidad mo, turuan nyo kami dito. Gayon din, kasangkapanin nyo ito para mas maging malalim pa ang komunyon namin sa iyo, O Diyos. Pinupuri ka po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, dalawang part lang to ngayon sa next Lord's Day, yung tungkol sa Holy Trinity. So, ngayon, tatalakayin natin ay kung ano ba yung tinuturo ng Scripture, ano yung definition pag sinabi natin na Trinity. Tapos, sa next Lord's Day, tatalakayin natin yung development na sa history at ganun din yung mga practical applications kung bakit kailangan matutunan na ang Diyos ay Trinidad. So, meron tayong tatlong titignan ngayong umaga. Una, tinuturo ng Diyos na may isa lang na Diyos. Tinuturo ng Bible. Pangalawa, na tinuturo ng Biblia na merong tatlong distinct na persons ang Diyos. Yun yung alam natin, ang Father, Son, at Holy Spirit. At pangatlo, na titignan natin mula sa Scripture, ay yung distinct na persons na ito ay magkakapantay. Co-equal in authority and power and glory ang Father, Son, at Holy Spirit. Tapos, i-define natin properly kung anong ibig natin sabihin sa Trinity. So, marami ditong nalilito o naguguluhan. Maging mga hindi naniniwala sa Trinity ay madalas strawman kung ano ibig sabihin ng Trinity. Pero gusto kong makita natin to mula sa Bible itself. Yung pinaniniwalaan natin ay hindi lang dahil pinasa sa atin, kung hindi dahil alam natin na nandito sa Biblia. So una, ang Bible ay nagtuturo na meron lamang iisang Diyos. Ilan ang Diyos? Isa. Okay. Yun yung unang katekisin, ilan ang Diyos? Isa lang. Yan ang tinuturo ng Scripture. Sa Old Testament, nireveal na meron lang isang Diyos. Ito yung siyamay ng Judaismo, Deuteronomy 6, verse 4, Deuteronomy 32, verse 29. Ano ito? Creed nila. Inuulit-ulit nila to. Ito yung memory verse nila. Ito yung memory passage nila sa bayan ng Israel. Maging mga bata, tinuturuan ito. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Meron lamang iisang Diyos. Contrary ito sa multiple deities, tribal deities ng ibang mga bansa. Israel lang ang may isang Diyos. Sa panahon nila, lahat ng bansa na kapaligid sa kanila, Egypt, sa Canaan, yung mga Baal worship, mga iba't ibang klase ng worship, at religious point of view, lahat yun ay polytheismo. Lahat ng mga bansa, maliban sa Israel, ay naniniwala sa maraming Diyos. Ang Israel lang naniniwala na mayroong iisang Diyos as revealed ng Diyos sa kanila. Isaiah 43 verse 10. Isa ito sa mga magagandang passages. Before me, sabi ng Diyos, no God was formed, nor shall there be any after me. Sabi niya, bago siya, bago ang Diyos, walang ibang Diyos na nabuo. At wala rin daw pagkatapos niya. Walang dagdag na Diyos. At actually, sinabi ito ng Panginoon dito sa Book of Isaiah para i-insultuhin yung religion ng idolatry. Yung religion ng polytheismo. Nung sinabi niya na, before me there was no God formed, kasi mga Diyos nila, ginagawa nila.
Yung ibang Diyos ay gawa-gawa, ginawa ng tao. Nililok nila, ginawa nila, in-imagine nila, in-invent nila. Kaya, kumbaga, pinapatamaan dito ng Diyos yung mga Diyos ng ibang mga nation. Sinabi niya, hindi totoo yung mga Diyos na mga ginawa. Bago ako, wala. Pagkatapos ko, wala. Isaiah 44 verse 6, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. Isaiah 45 verse 5, I am the Lord and there is no other. Besides me, there is no God. Sa Old Testament, very clear na walang ibang Diyos maliban sa iisang tunay na Diyos ng Israel. Sa mga nakapalibot na bansa sa kanila, paniniwala nila, kanya-kanyang lugar, may kanya-kanyang Diyos. Yun yung tinatawag na territorial gods. Kapag nasa bundok ka, may Diyos ng bundok. Kapatagan, Diyos ng kapatagan. Sa dagat, Diyos ng dagat. May iba-ibang sphere. Merong iba't ibang territory yung mga Diyos na yon. At ang Israel lang ang unique. Sinabi nila, yung Diyos namin ang Diyos ng lumikha ng lahat. Kahit saan ka pumunta, sa Kanya yun. Kahit saan pumunta, siya yung may likha nun. Hindi siya territorial God. He is the creator of heavens and earth. Sa New Testament, in-affirm to na meron lamang iisang tunay na Diyos. So, of course, yung New Testament, hindi yan contradictory sa tinuturo ng Lumang Tipan. Even in the New Testament, ina-affirm na iisa lang ang Diyos. 1 Corinthians 8, verse 4. Sabi ni Paul, therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence and that there is no God but one. Sabi niya, mga idols nila, hindi naman totoo yan eh. Katang-isip lang yan. Ang totoong Diyos ay iisa lang. Sa 1 Timothy chapter 1 verse 17, ito yung parang doxology ni Paul. Kasi simula niya palang magsulat ng letter, doxology agad. Hanggang chapter 6 pa yun eh. Chapter 1 pa lang, napabulalas na siya. At doon sa doxology niya, sa praise niya, sabi niya, to the King of ages, immortal, invisible, and only God. Nag-iisang Diyos. Be honor and glory forever. Amen. Old Testament, iisang Diyos. New Testament, iisa ang Diyos. Kaya yung mga ibang mga Diyos-Diyosan ay false gods. Sabi ni Matthew Poole, yung comment niya sa Isaiah 43 verse 10, yung kaninang binasa natin, whereas the Lord is God from everlasting to everlasting, these false pretenders to the deity are but of yesterday, and shall shortly be abolished. And withal, He calleth them formed gods, mga nilikhang Diyos, in a way of contempt, to show the ridiculousness of their pretense to the divinity, which are formed by the hands of men. Ang Diyos na ginawa ng tao, hindi totoong Diyos. Meron lang isang Diyos na hindi ginawa ng kamay ng tao. Imbes siya yung gumawa sa tao. Reverse eh. Yung tao gumagawa ng Diyos, hindi totoong Diyos yun. Ang totoong Diyos ay siya na mismo gumawa sa tao. Yun yung una, very basic. Sa lahat ng mga major religions, nag-agree dito. Christianity, Judaism, and even Islam, naniniwala na merong iisang Diyos. Pero lahat ay polytheism na. Kapag tinignan niyo ibang mga religion outside of these three, puro polytheism na. Now, dito tayo mag-iiba sa pangalawa. We will be different from Islam and Judaism. Ang Christianity lang ang nagtuturo na merong tatlong distinct persons ang Diyos. Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Sa three major religions na ito, naniniwala, yes, God is one, pero hanggang dun lang sila. Ang Christian faith ang naniniwala na yes, God is one, but He revealed Himself
in three persons, Father, Son, and Spirit. At yung Father, Son, and Spirit ay distinct. The Father is not the Son is not the Spirit, and the Spirit is not the Father. Sa Old Testament pa lang, may mga intimations na ng plurality ng persons ng Diyos. Of course, hindi kasing linaw ng Old Testament ang New Testament, pero ang Old Testament ay nagpapakita na sa atin na merong plurality sa Godhead, sa deity ng Panginoon. Hayaan ko na lang kayong basahin yung sinabi ni Berkhoff dito sa systematic theology niya regarding sa plurality ng persons ng Diyos. Ang magandang sinabi niya dito, bilisan ko lang, na nire-reveal ng Diyos yung sarili niya through the redemptive story. Hindi ito bare facts lang, hindi siya nagbigay ng Bible na parang textbook. Hindi niya binigay yung Bible na one God, three persons, koy Sernad. Hindi ganun eh. Nireveal niya yung sarili niya by progressively. Sa Old Testament, nag-reveal siya at palinaw hanggang dumating yung kaliwanagan ng bagong tipan. Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, dito natin mas makikita ng maliwanag yung tatlong persona ng Diyos. Pero nandun na siya sa Old Testament. For example, sa Proverbs chapter 8, Proverbs, tungkol yan sa foolishness, sa wisdom. Wisdom literature siya. At yung sa Proverbs 8, binanggit yung wisdom of God. Nakasama na ng Diyos simula pa. Yung wisdom of God na sa pamamagitan niya kinreate ang lahat. Yung wisdom na architect ng buong creation. Yung wisdom, parang person. Kaya dito, makikita natin may intimation na ng plurality ng persons of God. At alam din natin yung tinatawag na theophany or Christophany sa tinatawag nating angel of the Lord. Sa Old Testament, merong mga angel of the Lord na nagpapakita, pero very distinct kasi yung mga angel of the Lord sinasamba. At itong angel of the Lord, hindi nila sinasabi, katulad ng ibang angels na wag mo ako sambahin. Servant lang din ako. No. Itong angel of the Lord na to, tumatanggap siya ng worship. Hindi lang siya tumatanggap ng worship, nag-uutos pa siya ng worship. Itong angel of the Lord na ito sa Genesis chapter 6, verse 7 to 13, nagpakita yan sa iba't ibang patriarchs, kay Abraham, kay Jacob, even later sa book of Joshua, makikita natin yung commander of the army of the Lord. Dito sa Genesis chapter 31, verse 11 to 13, Exodus 3, verse 2 to 4, sinabi ng angel of the Lord, siya yung Diyos ng Bethel. Hindi ito basta-basta. Walang anghel ang pwede magsabi na ako ang Diyos sa Bethel. So there's something here. Ganun din, itong angel of the Lord, alalahanin niyo, siya yung nakipag-wrestling kay Jacob. Tapos sabi ng angel of the Lord, pakawalan mo na ako. Sabi ni Jacob, I will not let you go unless you bless me. Nakipag-wrestling si Jacob dito sa angel of the Lord. Pero, interestingly, sa later revelation sa Hosea, ininterpret yung ka-wrestle ni Jacob ay hindi na angel of the Lord, Diyos. Kaya nilagay ko dyan yung Hosea. Basahin natin yung Hosea. In the womb, he took his brother by the heel, and in his manhood, sa pagtanda niya, he strove with God. Nakipagbuno siya sa Diyos. He strove with an angel and prevailed. He wept and sought his favor. He met God at Bethel, and there God spoke with us. Kaya merong makikita natin itong angel of the Lord ay hindi normal at kapantay ng mga anghel.
na iba. This is a theophany, this is a Christophany, pagpapakita ito ng Panginoong Hesus sa lumang tipan sa hindi permanenteng paraan. Kaya maging yung theophany ay sinasabi na patikim ng incarnation. Hindi pa ito yung permanent na pagkakatawang tao, pero nagpapakita na yung Panginoong Hesus sa mga saglit ng mga pagkakataon na siya ay bababa at makipag-communicate sa mga tao. Hindi lang yung Diyos Anak, ganun din ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay distinct sa Diyos. Siya ay person at siya ay Lord. Sa mismong unang page ng Bible, sa Genesis chapter 1 verse 2, sinabi doon, "And the Spirit of the Lord hovered over the face of the deep." Nilikha ng Diyos ang lahat at ang Espiritu ng Diyos ay pumaimbabaw doon sa katubigan. Siya yung nagbibigay ng order. Sa Psalm 139:7, "Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence?" Pinapakita dito na may separation, distinction, rather, ang spirit sa Diyos. Sa Isaiah chapter 63 verse 10, very interesting to kasi may mga nagsasabing quotes na hindi person ng Holy Spirit. Siya ay kapangyarihan lang, mga power of God. Kasi ganun, kaya nila inisip yung kasi ganun yung paniniwala ng mga early Hudyo, ng mga Hudyo before. Kaya sinabi nga ng mga church fathers na sila nakakaintindi, sila ng mga nakakita mismo. For example, si Abraham, si Jacob, sabi nila, there is a special revelation sa kanila para maintindahan nila na yung kaharap nila ay Diyos at hindi lang kung sino-sino nilikha. Yun yung interpretation ng mga church fathers. Kasi sa normal na mga Hudyo, hindi nila ini-interpret na plurality of persons kaagad yun. Kaya ang Judaismo hanggang ngayon, isang Diyos lang eh. Pero naniniwala sila sa Old Testament. Hindi sila naniniwala sa New Testament, naniniwala sila sa Old Testament, pero they do not believe the plurality of persons. There is a special sense of revelation para dun sa mga Old Testament saints na nakita nila, yung angel of the Lord, siya yung Diyos. Itong Spirit, siya ay Diyos. Itong Isaiah chapter 63 verse 10, ang magre-rebut, magbibigay ng rebuttal sa nagsasabi na hindi person ang Holy Spirit. They rebelled and grieved the Holy Spirit. He turned to be their enemy and himself fought against them. Yung grieving ng Holy Spirit, hindi lang siya New Testament. Sa Old Testament, meron na. Nilabanan yung Holy Spirit. Ginrieve yung Holy Spirit. Hindi mo pwedeng labanan ng hindi persona. Metaphorical lang kapag nakikipaglaban ka sa mga inanimate, lifeless object. Nakipaglaban sa puno, nakipaglaban sa weather. Metaphorical lang yon. Pero ang totoong, pag sinabi yung ginrieve mo, napalungkot mo, nilabanan mo, you do not do that to non-persons. Kaya dito makikita na ang Holy Spirit ay distinct at siya ay isang person. Now, may mga texts sa Old Testament na pinapakita yung three persons, yung plurality ng persons. For example, Genesis 19 verse 24, naalala niyo Sodom and Gomorrah? Interesting yung pagkakasulat ni Moses. Sabi niya, "Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven." Merong distinction. Pinaulan daw ng Diyos ng apoy mula sa Diyos. There's plurality here. Unnecessary na sabihin
na nagpadala ang Diyos mula sa Diyos. There's some plurality going on here. Ganon din sa Psalm 45 verse 7. Ito yung kinote sa Hebrews 1:8. You have loved righteousness and hate wickedness. Therefore, God, yung anak, ito yung Messiah, si Jesus, your God, Father, God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your companions. Ang Ama ang nag-anoint sa anak. God, your God has anointed you. Alam natin ang ina-anoint ay ang Messiah. Ang alam natin ang ina-anoint ay siyang isusugo. Pero yung i-anoint, ang sinabi, God. I-anoint yung God. At ang mag-anoint sa God ay God. Alam natin, ang Messiah ay ang Panginoong Jesus. Therefore, the Son was anointed by the Father. But sa text natin, sinabi na ang term ay Diyos. Now, isa pa. Isaiah 61 verse 1 na kinote yan sa New Testament ng Luke 4:17-21. Dito very ano talaga, mas malinaw. Yung tatlong persons. The Spirit of the Lord, Holy Spirit, is upon me. Sino yung me? Yung Messiah, si Christ. Because the Lord, yung Father, has anointed me, si Christ, to bring good news. So meron dito, kita natin yung plurality. May Holy Spirit, may Son, yung Messiah, at merong Father na siyang nag-anoint. Now, sa New Testament, mas clear. Clearer ito. Dahil sa bagong tipan, dito na dumating yung incarnation ni Jesus. Paano sinasabi ni Jesus, siya ay anak, siya ay sumusunod sa Ama, tinatawag niya na Diyos ang Ama, pero siya rin ay nagkiklaim ng deity, tapos isusugo niya ang banal na spirito, tapos ikiklaim ng mga apostles na yung Holy Spirit ay Diyos. Kaya dito mas nagiging explicit yung implicit sa Old Testament. Now, anong difference ng Son at Father? Very distinct sa incarnation ni Jesus. Ang Father ang nagpadala sa anak. Distinction yun. Hindi ang Ama ang ipinadala. Hindi ang Ama ang nag-incarnate. Ang anak ang ipinadala. May nagsugo, Father, at merong isinugo, ang Son. The sender and the sent. There's distinction. The Father testified to the Son. Naalala niyo nung tinutulig si Jesus na kaninong otoridad, sino mo papatunay na siya yung Messiah? Sabi niya, nagte-testify sa akin ay ang Ama. Now, alam niyo yung law sa Old Testament na kapag kailangan mo ng credibility, kailangan may witness ka. Ang witness mo, hindi pwede ikaw rin. Kailangan witness mo, ibang tao. May iba sa'yo na mag-testify sa'yo. Ang sabi ni Jesus, ang mag-testify sa akin ay ang Father, ang Ama. Therefore, may distinction. Na yung mag-testify sa Son ay hindi lang ang Son, kung hindi ang Father. Another, Jesus prays to the Father. Hindi nananalangin si Jesus sa sarili niya. Nananalangin siya sa iba. Nananalangin si Jesus sa Ama. Yun nga ang turo sa atin, di ba? Pray like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven, and so on. Pag nagpe-pray si Jesus, it's not fake. Kasi may mga gano'n na cults na hindi sila naniniwala na may magkaibang person ng Father at Son. Sabi nila, kapag nagpe-pray si Jesus, bilang example lang daw sa atin. Hindi totoo yun. Totoong nanalangin si Jesus. Totoong pag maaga siyang nagigising. Totoong nagpawis siya sa Gethsemane. Totoong sumigaw siya sa krus. 2 years,
ibibigay ko sa iyo yung aking espiritu. Hindi siya nagkukunwari na kunwari lang may kausap siya. May kausap talaga yung anak. At yun ay ang Diyos Ama. Jesus prays to the Father. Sinabi ni Jesus, merong mutual intimacy between the Father and the Son. Sobrang lapit na komunyon ng Ama at ng Anak. You cannot commune just with yourself. Makipag-communion ka separate from yourself. Sinabi rin ng John 14:6, si Jesus ang the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through Him. Sabi ni Jesus, siya ang daan papunta sa Ama. Siya yung daan, merong patutunguhan. Si Jesus yung way to the Father. Iba yung way, iba yung end. Iba yung daan at iba yung mismong pupuntahan. Si Jesus ang namatay sa krus, hindi ang Ama. God the Father did not die on the cross. Si Jesus ang namatay sa krus. Nanalangin si Jesus, patawarin mo sila. Si Jesus ang nanalangin na my God, why have you forsaken me? Hindi niya finosake ang sarili niya. May Father na nag-forsake sa kanya. Ilay-ilay lama sa baktani. Yung sabi niya, bakit mo ako iniwan? So, very big yung distinction ng Father at ng Son sa New Testament. Ngayon, meron ding distinction sa invocation. Sa Matthew 28, doon sa Great Commission, di ba, magbabaptize, make disciples, baptize them, at kaninong pangalan yung baptism? Sa threefold name. The name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pinagpantay-pantay. Pero, magkakaiba. Yung pangalan ng Ama, hindi pangalan ng Anak, at hindi yung pangalan ng Holy Spirit. Thank you, bro. May distinction. May distinction of Father, may distinction and of the Son, and may distinction and of the Holy Spirit. Sa 2 Corinthians 13, verse 14, may distinction din. The grace of the Lord Jesus Christ, the Son, and the love of God, the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. Old Testament, New Testament, clear. May plurality ng persons ang Diyos. Sabi ng biblical illustrator, God reveals Himself to us as Trinity of persons. The Eternal Father, of whom we are the children, the Eternal Son, who brings back to us our lost sonship, the Eternal Spirit, by whom we and all things live. And yet, there are not three gods, but one God. It is a Trinity of benediction. So, sige. Anong oras na? 36? Sige. Ano tayo? Sige, kahit 1 or 2 questions. Tapos, punta tayo sa page 2 mamaya. Discussion ulit. Any question po or comment? Go, Joel. Salamat po sa Panginoon kasi may isang dos lang tayo. Kung sa iba na, parang daming dos lang. Pero kung yung question was, paano po nagkamali yung pag-ascribe sa person? Sin po ba yun? For example, nakalimutan mo o nakaligtaan na word 3, God the Father, tapos hindi sa Holy Spirit. Yung attribution. So, as application siya, I do not think magiging harsh yung Diyos sa mga errors natin.
ay hindi ko siya masasabing sin in and of itself kung honest error lang naman. Pero kailangan nating maging conscious sa pag-attribute sa Diyos. Hindi porket maintindihan ng Diyos na minsan nagkakamali tayo sa attribution, ay okay lang yon. Kailangan magkaroon din tayo ng consciousness. Kunyari, nagpe-pray tayo sa Ama. Tapos, bigla na lang natin sasabihin, namatay ka sa krus. Eh, hindi na Ama yun. Yung anak na yon. So, dapat meron tayong conscious effort doon na, lalo na pag public prayer. Pag private prayer, okay, hindi mo naman masyadong papansin. Pero kailangan may consciousness tayo na, oops, kailangan kong i-ascribe ng tama. At least magkaroon ako ng transition. Diyos anak, ikaw ang namatay sa krus. Salamat. So, para hindi magkakaroon ng confusion, personally, saka sa mga nakakapakinig sa atin, kumbaga, maging yung mga pag-ascribe natin ay maging inline doon sa scripture. But I do not believe na yung mga honest errors ay sin. Pwede naman na hindi mo lang nasabi, nalito ka lang. Hindi naman, I think, God would not be treating that as sin. Additional question po, paano po magagamit sa pangkaraniwang pamumuhay pananampalataya? Ano po yung tsura nun, yung tamang pag-attribute sa day person? Next Lord's Day. His application. Pero tama yun. Merong pag-attribute at communion sa bawat persons ng Diyos. Thank you, bro. Apple. Tama bang sabihin na yung Son and Spirit ay yung Father ay part ng Trinity? Yung paggamit ng word na part, meron ba tayong proper na way of addressing yung ganun? Or how is it wrong to use it? Kasi according sa creeds, di ba, God is but one essence, divine essence. So, paano? Actually, yun yung pinagtatalunan. Ano yung proper term? Kasi pag pinag-usapan na natin ang Diyos sa pagka-Diyos niya, lahat ng language natin, very limited. Kapag yung Diyos sa pagka-Diyos niya na yung pinag-uusapan, sobrang careful natin na hindi natin ma-attribute sa Kanya yung mga limitations natin bilang tao. Kasi doon tayo nakakaintindi, parts eh. Pero parang kinukulong natin yung Diyos nun sa kaya lang nating maintindihan. Pero properly speaking, hindi yung term na ginamit na correctly. Kaya ang sinasabi ay may three manifestations ng persons ng Diyos. Personhood. Actually, personhood, mababaw pa nga yun eh. Kasi ang pinaka-proper term before, subsistence. Yung essence ng Diyos, pagka-Diyos niya, may three subsistences siya dun sa confession natin. Pero yun, very technical din yun. So, pwede naman natin gamitin yung persons para sabihin yung iisang ano, tatlong sino. There's only whatness of what is God. He is God. Who is God? Father, Son, and Spirit. So, merong multiplicity dun sa who-ness, pero merong singularity lang sa what-ness ng Diyos. Pero yung who-ness niya, hindi parts. Hindi siya parte na pag dinivide siya sa parts, pwede yan na mangyari na one-thirds. One-thirds Father, one-third Son, one-third Spirit. Pag kinumbine mo, fullness of God. Hindi ganon. Kasi ang kine-claim din natin later sa third part, the Father is fully God. The Son is fully God. Oo, the Spirit is fully God. Therefore, hindi siya one-third God, one-third God, one-third God, pero fullness of God yung each persons. Kaya mahirap siyang i-categorize sa isipan natin. Pero hindi tama yung parts. Maraming error na lalabas. Sige. So, dalawa muna. Tuloy natin. Tapos, discussion ulit tayo. Sige. Sa second page, ito naman yung pangatlong titignan natin sa scripture na
yung tatlong persons ng Diyos, Father, Son, and Holy Spirit, ay equal in power and in glory. Again, walang hierarchy yung persons ng Diyos. Walang hierarchy yung persons ng Diyos. Hindi sinasabi ng Scripture na ang Father ay mas mataas sa Son sa pagka-Diyos ng Son. At yung Son ay mas mataas sa pagka-Diyos ng Holy Spirit. Hindi sinasabing gano'n. Ang tinuturo ng Scripture, ang Father, Son, and Spirit ay equal in power and authority and glory. Una, God the Father. Hindi na natin nilagay kasi wala namang nakikipagtalo sa authority ng Father, sa Godness ng Father. Actually, yung pagka-Diyos ng Ama, minsan napapasobra na dinedenay na yung pagka-Diyos ng Anak at Spirit. Kaya totally wala talagang problem or walang conflict sa pagka-Diyos ng Ama. Wala kayong makikita kahit anong cults na magsasabi na ang anak lang ang Diyos, ang Ama ay hindi Diyos. Walang gano'n. Actually, ini-emphasize yung Godhood ng Father at the expense ng Son at Spirit. Kaya, diretso tayo sa God the Son. Si Jesus Christ ay dinescribe ni John, the Beloved, sa John 1:1, like this, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Now, paraphrase natin. Bago pa ang creation, the Son exists. In the beginning was the Word. The Son is different from the Father. The Son is distinct from the Father. The Son is not the Father. The Word was with God. Kasama niya, Diyos. And lastly, the Son is God. The Word was God. Yung John 1:1 pa lang, yung verbo, yung paging logos ng God the Son, talagang very explicit na. Bago pa ang creation, nandyan na ang anak, ang logos. Yung logos, yung word, kasama siya ng Father. At sinabi yung logos ay Diyos. Ano pa? Sa New Testament, may mga direct worship kay Jesus. Gusto ko i-clarify ito. Nung minimit pa ako ng mga Jehovah's Witness, ito yung binigay kong question sa kanila na hindi pa nila masagot. Hindi pa nila mabigyan ng linaw. Dahil ang Diyos ay hindi nagbibigay ng glory kahit kanino. Sa Kanya lang yun. Merong divine glory na sa Kanya lang dapat. He does not share it with other. Makikita niyan, Isaiah, maraming nagde-deny na hindi sila dapat i-worship. Sila Paul, di ba, napagkamalan silang gods. Ang sabi nila, huwag kayong tumayo, we are men of like passions, like you. Huwag niyo kami sambahin, hindi kami Diyos. Yung angel sa Revelation, sa sobrang overwhelmed ni Apostle John, puspos na puspos siya, nakita niya yung anghel, napaka-glorious ng angel, sinamba niya. Nagpatira pa siya. Sabi ng angel, huwag kang lumuhod, tumayo ka, kapwa mo ako alipin. So, conscious yung angel na hindi pwede to. Bawal sambahin ang hindi Diyos. Kahit na higher being sila. Kahit na supernatural being sila. Hindi sila pwedeng sambahin. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. However, nung si Jesus, even sa kanyang humanity, si Jesus na katawang tao, both bago siya mag-resurrect, saka after ng resurrection, winworship siya. For example, sa John chapter 9, yung bulag, pinagaling niya. Yung bulag na alam niya, in-excommunicate pa. Tiniwalag sa religious community nila. Kasi nilalabanan niya pa yung Pharisees eh. Sabi niya, meron bang ganito na nakapagmamulat ng mata mula sa lumang tipan? Wala. Dinidismiss nila kasi mahirap lang siya eh.
Kasi bulag nga siya Parang nasa lower case siya ng society Pero nung makita niya muli si Jesus, he worshiped Jesus. Isipin niyo yun? Sa John chapter 9, verse 38. After ng resurrection ni Jesus, Matthew 28, bago ang Great Commission, winworship din si Jesus ng mga disciples. Matthew 28, verses 9 at 11. Hebrews chapter 1, verse 6. Inutusan din ng Ama na i-worship ang anak ng mga anghel. Basahin natin, nandiyan na sa copy. When He brings the firstborn into the world, He says, let all God's angel worship Him. Sabi niya, lahat ng mga anghel dapat sambahin, hindi lang tao. Maging mga anghel, sasamba kanino? Doon sa firstborn. Doon sa Logos. Doon sa sinasabi ng Hebrews 1 na the Son sa Panginoong Jesus. So, hindi lang yan, meron ding mga verses na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Si Jesus ay pinagbababato. Gusto siya i-persecute. Pero bakit? Kasi kiniklaim niya na siya ay Diyos. Kumukuha ng bato yung mga Hudyo, binabato siya, kinukuyog siya, nakakataka siya. Pero ang reason, explicit mula sa bibig nila, you are claiming to be God. So wala man tayong marinig mismo kay Jesus na sinabi niya, I am God. Pero very explicit na yun yung claim niya. Si Jesus nagpatawad ng kasalanan. Nung sinabi niya sa lumpo, naalala niyo yung binaba dun sa bahay, nilagari yung bubong, tapos binaba yung kaibigan nilang lumpo. Gusto lang nila pagalingin. Sabi ni Jesus, your sins are forgiven. May mga Pariseo. Nagtanungan sila, sino siya para magpatawad ng kasalanan? Diyos lang ang nagpapatawad ng kasalanan. Wala namang kasalanan na personal yun kay Jesus na man to man. Nahingi ka ng tawad pag ginagawan ka ng mali. Hindi. Yung sins niya in general, ang sinabing pinatawad. Yun ay explicitly sinasabi ni Jesus na siya ay Diyos. Sa John chapter 8 verse 58, sinabi niya, before Abraham was, I am. Bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Nagre-reminisce dyan yung sinabi sa Exodus kay Moses nang nasa burning bush. Alam niyo, interestingly, yung nasa burning bush ay angel of the Lord din. yung nagpakita doon sa hindi natututok na halamanan. Sinabi ni Moses, anong pangalan mo? I am who I am. Tapos biglang sinabi dito ni Jesus, before Abraham was, I am. Lalong nagdalaite yung mga Pariseo. Kasi alam nila yun Anong pinagsasabi nito? Hindi mo pwedeng i-claim yan. Hindi lang ito tungkol sa tanda ni Jesus. Hindi sila magagalit. Pwedeng sabihin nila, nasisiraan ka ba ng bait? Mas bata ka pa sa amin. Alala nyo, 30 lang si Jesus nito. 30, 31, 32. Hindi ganun response nila. Ang response nila ay hindi, nasisiraan ka ba ng bait? Ang response nila, galit. There's something sa claim ni Jesus. May kiniklaim siya, hindi lang tungkol sa edad. May kiniklaim siya ng pagiging I am. Si Apostle Paul, aalis na siya sa Ephesian Church. Nagpapaalam na siya. Acts 20 verse 28. Ito yung sabi niya. Ang kausap ni Paul ay mga pastor. Sabi niya, pay careful attention to yourselves and to all the flock, in which the Holy Spirit has made you overseers to care for the church of God, which He obtained with His own blood. Kaninong dugo daw yun? Dugo ng Diyos. Alam naman natin ang ibig sabihin ni Paul doon, na ang Diyos sa pagkakatawang tao niya, sa person ni Jesus ay namatay sa krus. Pero very explicit.
which He obtained with His own blood. Yung God ay dumanak yung dugo. Romans 9 verse 5. Christ, who is God over all, blessed forever. Amen. Titus 2:13. Waiting for a blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Pinaghihiwalay pa nung iba yan eh. Iba yung great God sa Savior. Pero hindi eh. Isa yun. Grammatically. The great God and Savior, Jesus Christ. 2 Peter 1:1. To those who have obtained a faith of equal standing with ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. So, ang Panginoong Jesus ay Diyos. Pangatlo, ang Holy Spirit ay Diyos. Dahil ang Holy Spirit, makikitaan natin siya dito na may will. May sarili siyang desisyon. May sarili siyang kalooban. Hindi siya puwersa lang na inuutusan ng Ama. May sariling desisyon, may sariling sovereignty ang Holy Spirit. Sa 1 Corinthians chapter 12, verse 11. Sige, pabasa nga ako. Di ko pwede pabasa ako. 1 Corinthians 12:11 sa God the Holy Spirit. All these are empowered by one and the same Spirit who apportions each one individually as He wills. Okay. So, pinatutungkulan dito, gifts. Spiritual gifts. Tapos, ang sabi ni Apostle Paul, yung Holy Spirit daw ay nagbibigay individually sa kung sino yung gustuhin niya. Merong freedom ng will yung Holy Spirit. Siya yung nagdedesisyon. Sino i-gift ko dito? Sino yung bibigyan ko ng gift sa pagtuturo? Sino yung bibigyan ko ng gift sa encouragement? Sino yung bibigyan ko ng gift sa service? Sino yung bibigyan ko ng gift na ganito? Ang sinabi ng text, as He wills. Siya ang bahala. Meron siyang sovereign decision sa sarili niya, freedom. Ang Holy Spirit din ay nagsasalita. Acts 4:25, the Spirit speaks through David. Ang Holy Spirit din ay nagagawa ng kasalanan. Matthew 12, verse 31, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy, kanino? The Holy Spirit. Blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Ganun din, kung ano yung attribution sa Diyos, attribution din sa Holy Spirit. Sa Acts chapter 5, kay Ananias and Sapphira, yung mag-asawang niloko yung contribution nila sa church, dahil gusto nilang makita ng giver sila, malaki sila magbigay sa church, nagsinungaling sila. At sinabi doon, they lied against the Holy Spirit and they lied against God. Pareho. Yung attribution sa Holy Spirit ay attribution sa Diyos. At maalala nyo, tinatawag tayong temple of the Holy Spirit bilang believers. Tapos, ang tawag din ay temple of God at temple of the Holy Spirit. Now, ito yung interesting na merong direct worship sa Holy Spirit. Ang prayer ay worship. Pag nanalangin ka, yan ay pagsamba. Kaya hindi tayo naniniwala na dapat manalangin sa hindi Diyos. Kunyari, sa mga dead saints, kahit gaano sila ka-glorious, hindi tayo naniniwala dahil ang prayer ay worship. Exclusive yan sa Diyos. Meron tayong dalawang passage galing pareho sa Thessalonians na ang prayer benediction ni Paul ay directed sa Holy Spirit. Dito masasagot natin yung tanong na pwede ba tayo mag-pray sa Son at sa Holy Spirit. Kasi mismo si Apostle Paul, yung benediction niya, prayer yon to the Holy Spirit. So, sinabi dito sa 1 Thessalonians
chapter 3, verse 12 to 13. And may the Lord, yung Lord dito, Holy Spirit. Bakit? Kasi mamaya i-identify niyo yung Father at Son. Yung scripture ay hindi katulad natin na makakalimutan pag nagpipray. Okay? Hindi nalilito yung si Apostle Paul, pag sinulat niya yung scripture, yun ay may pagkasi ng banal na spirito, kaya hindi lang siya dito nalito lang. Ay, nalito ako, dapat dapat sa ama ko na nalangin, dapat sa anak ko na nalangin. No. Directly, intentionally, nanghihingi siya sa Holy Spirit dahil mamaya babanggitin niya yung Father at yung Son. So, and may the Holy Spirit make you increase and abound in love for one another and for all, as we do for you, so that He may be established in your hearts, blameless in holiness before God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. May distinction. Yung hinihilingan niya na magpalago sa kanilang pag-ibig, na ma-establish sa kanilang puso ay sa Holy Spirit. Kasi binanggit niya, after, saan sila lalago? Sa harapan ng Diyos Ama at sa pagbabalik ng banal na Espiritu. Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. So yung, hindi katulad ko na nagkakamali, yung sa Thessalonians. Very intentional yun. Hindi naman may black sipol dito sa 1 Thessalonians. Na mas maikli sa 2 Thessalonians. Sabi doon, may the Lord, ulit, direct your hearts to the love of God, Father yun, and to the steadfastness of Christ. May distinction. May tatlong distinction. Sino yung magdadirect sa hearts nila? Holy Spirit. Idadirect yung hearts nila sa pag-ibig nino, pag-ibig ng Ama, at sa pagtsatsaga ng Panginoong Hesukristo. So, dahil ginamit ni Apostle Paul sa prayer directed sa Holy Spirit, makikita dito may direct worship sa Holy Spirit mismo. So, pag sinabi nating Trinity, yung tatlong pinag-aralan natin, binasa natin, ito yung formula. Tandaan natin, pag sinabi nating Trinity, ang isipin nyo ay parang zipped folder. Sa mga computer nyo, may zipped folder na yon ang nakapangalan doon. Pero under that, may tatlong truth. Ang Trinity ay may tatlong truth. Una, there is only one God. Pangalawa, there are three distinct persons, Father, Son, and Spirit. At pangatlo, the three persons are equal in the full deity and eternity. Yan yung tatlong truth. Pag sinabi natin naniniwala tayo sa banal na Trinity, alisin mo yung isa dyan, hindi yan ang Trinitarianism. Hindi natin sinasabi na tatlong Diyos, iisang Diyos. Hindi natin sinasabi na iisang persona, tatlong persona. Hindi natin sinasabi na merong hierarchy, pantay-pantay ang bawat isang sa tatlong persona. Kaya, nandyan sa baba na imagery, ito, yan, sa mga copies nyo, very helpful siya na diagram. Hindi yan illustration, diagram. Kasi pinapakita dyan, ang Diyos ay iisa, the Father is not the Son is not the Holy Spirit is the Father, but the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God. So, ano yung definition ng Trinity? There is one God, revealed in three persons, Father, Son, and Holy Spirit, who are equal in majesty, power, and glory. Sabi ng isang medieval theologian, si Gregory of Nazianzen, sabi niya, no sooner I conceive the one
Then I am illumined by the splendor of the three. No sooner do I distinguish them, I am carried back to the one. Kaya isa ito yung mystery at glory ng pagiging Trinity ng Diyos na i-contemplate, pag-aaralan natin, maging sa walang hanggan. Na yung kaluwalhatian niya bilang isang Diyos na may tatlong persona, babalik-balik tayo doon sa mga katotohanan na yon. So, sige po, any question or comment? Anong time na? 12 na pala. Sige. Kahit 1 or 2. Question. Regan ulit. Sige, Joel ulit. Tapos po. Ilang ka sa comment lang po. Alam mo, natalo ko po kanina yung application ng sa 3 persons. Pero siguro po kung mayroong direct application po agad. One is protection from heresy. Kasi kung nakikita natin yung group na parang po pera yun na nasasalat mo lagi yung tunay na pera, yung peke, madali mo malaman. So, in the same way, dahil kung narinig ko lagi yung katawanan ng scriptures na magiging Trinidad na Diyos, natutulungan ko tayo na yung mga falsehood sa heresy. Plus, next po is application directly and is thanksgiving din po. Pwede natin magpasalamat na talagang karungan ang Diyos na hindi talaga siya nilikha ng mga tao sa tulad ng ngayon ng iba. At personal, yung Panginoon Diyos na despite of being Christ holy as He is, and yet He wants to reveal Himself to us. Thank you, bro. Very, very important yung pagiging 3 persons siya. Pero next, Lord, pa sana. Pero nabanggit mo na. Na, paano makikipagrelasyon sa'yo yung Diyos na isa lang yung person? Kaya may communion tayo sa Diyos dahil sa eternity may communion niya siya sa bawat isang persons. Yun yung umaapaw eh. Yung relationship ng Father sa Son, ng Son sa Spirit at yung Spirit sa Father, yung relationship na yun. Yun yung bumubuo ng basihan ng lahat ng relationship natin sa kapwa-tao at yung pakikipag-relate natin sa Kanya. Kung ang Diyos ay monotheistic without the distinct persons, paano yun? Kaya yun yung God ng Judaism saka Islam eh. Cold, distant, sa Christianity lang yung may intimate na communion sa Diyos kasi ginagawa niya na yun sa eternity. At pinapashare niya tayo doon sa communion na meron siya. So, salamat doon. Naalala ko lang bigla. Isama ko na yan. Si Paul. Pastor, tanong sa kasi si Christ, di ba, in this incarnate time, dito sa lupa, siya ay nagpasakop siya sa will ng Ama. So is that also real even in eternity? Doon sa pagka-Diyos niya, siya ba ay eternally subordinate sa Ama? Or paano natin i-distinguish yung baka si PJ yung pagiging subordinate ng will ng anak according to the New Testament in relation to study natin? Thank you, bro. Madaling ma-interpret na subordinate yung anak eternally dahil sa subordination niya sa incarnation. Kaya ang daling gawin yung leap na yon na, okay, mas mababa ang anak eternally, doon ang gagaling yung mga teaching na may hierarchy sa Diyos. Ama, mas mataas, mas mababa yung anak, mas mababa yung Holy Spirit, kaya natin in-emphasize na equal sila. Equal ang authority, glory, at kung full deity ang Son, hindi siya pwedeng mas mababa sa Ama. Kung full deity ang Holy Spirit, hindi siya pwedeng mas mababa sa Father at sa Son. Now, yun yung leap na tinatalon kapag na-interpret yung ginagawa ng Son sa incarnation at nilalapat agad siya sa eternity. So, nagsimula yung submission ng anak sa kanyang work sa incarnation. Yung pagpapadala sa kanya. Pinadala ang anak
ang bukang bibig ni Jesus ay ang ama ko, pinadala ko, sinusunod ko siya. Totoo yun. Totoo yun sa kanyang mission bilang sa Covenant of Redemption. Kasi covenant yun ng Trinity eh. So merong magkapantay tayo, pero sa plano na to, magpapasakop ako sa iyo. Kaya may iba ginagamit yun sa marriage, sa illustration lang naman. Kumbaga, magkapantay ang lalaki at babae. Pero pag nagkinasal na sila, ang sasabihin ng babae, nag-agree ako na magpapasakop ako sa iyo. Pero hindi mas mataas yung lalaki sa kanya. Natin sinasabi na higher ang dignity ng lalaki kaysa sa babae. Pero pag kinasal na sila, sinasabi niya, I will submit myself to you. Ganun, by means lang ng imperfect illustration, na ang Panginoong Hesus, by way of covenant, sinasabi niya, nag-agree ako dito na magpapasakop ako sa planong to para dito sa mga ibinigay ng Ama ng mga makasalanan. So, hindi eternally subordinate ang Son. Eternally equal ang Son sa Father. Doon magkakatalo. Ngayon, anong difference? Anong distinction? Diyan very clear yung confession of faith natin ng distinction ng Father at Son at Spirit ay yung peculiar personal properties nila. Na ang Father ay eternally Father, ang Son ay eternally Son, ang Spirit ay eternally Spirit. That's it. Wala nang hierarchy doon sa Trinity. Yung Sonness niya, yung only begottenness niya, yun ang distinction niya. Hindi level of authority ang distinction niya. Yung Father, yung pagiging unbegotten niya, unsent, yun ang distinction niya sa Son at Spirit. Yung Spirit, pagiging sent niya ng Father, pagiging sent siya ng Father at ng Spirit, kasi ruwak, yung Holy Spirit, siya binreathe ng Ama at ng Anak. Yun yung distinction niya, pagiging Spirit. Pero other than that, wala nang pwedeng sabihin na pinagkaiba sa work na, sa redemption. Wala. So, Pastor, enough bang sabihin na ang Diyos ay sa kanya being in His ontology, walang mas mataas mas mababa. Pero in terms ng kanyang eternal economy, pwede ba natin tanggapin yung distinction? Ontologically, ang Diyos ay walang hierarchy. Pero sa kanyang economy, yung kanyang work, yung function, meron silang tinanggap na position na nag-represent ng hierarchy. Tama ba talaga? Yes, although medyo maingat dun sa word na hierarchy. Kasi hindi yun personal, kundi work. Kumbaga, kaya maganda yung wording mo na dun sa function nila. Ano yung function? Hindi yung yung rank. Hindi ranking o hindi work. So, ayan. Any other question po? Kung meron pa. Next Thursday naman ay yung history sa kayong application. Sige. Comment. Ano lang, dahil sa Trinity, talagang mahirap. Kasi may mga na-try explain yung Trinity sa mga cells na hindi make sense sa atin. Like, yung ibang Trinity, ilaw, yung mga kailangan. Like, parang ito daw, parang Tubig. Oh, yellow. Tubig, napaka-helpful ng sa Trinity kung sa 600 kapag daw kaya natin isip yung kapangyarihan ng Diyos sa mga maliliit na utak natin, hindi yung Diyos. Hindi yung quality ng worship. Kasi yun yung confident talaga yung pagkakapresent natin ng Diyos kung paano siya. Pero kahit anong isip natin, nila yung anong nabanggit ng Apostolic, hindi talaga natin siya fully mag-class. Pero sapat yung binigay sa atin ng Diyos. Revelation. Pakilala natin siya. Pero yung kung tayo yung magbabak sa Diyos, kung ano siya, doon tayo nagkakasala. Yun yung nagiging dahilan ng napakaraming heresies. Na tinatry natin talagang, sabihin natin honest, pero hindi talaga eh. Pamiras natin yung Diyos.
hindi yun yung Diyos. Gusto natin yung Diyos na kapantay lang natin. Okay na. Depende sa Oo, gusto ko, ayaw natin. Kasi yung Diyos, infinitely higher than us. Yeah. At by the way, yun yung uniqueness ng Trinity. Walang ibang religion yung may ganitong, hindi lang monotheistic, kung hindi labas, lahat ng mga gods, lahat yun logical at understandable na gods. Kumbaga lahat ng mga peking Diyos, mga Diyos na kaya mong maintindihan lang. Etong Trinity lang ang kaya ayaw tanggapin ng marami at mga iba kasi hindi ko maintindihan eh. Gusto ko yung Diyos na ka-level ko lang. Pero yun yung mga gawa-gawang Diyos. Kaya nila ka-level yung mga Diyos na yun kasi ginawa natin. Created natin. Pero yung Diyos na hindi natin can-create, He's above us. He's beyond our mind. So, salamat doon, Deacon. Sige po, manalangin tayo. Ama namin, pinupuri po namin kayo for this Bible class regarding sa nature mo bilang Diyos. Nihiling po namin naman na magkaroon po ito ng urge sa mga isipan namin kung paano ka namin dapat isipin, paano ka namin dapat pakitunguhan, paano namin dapat purihin ka at sambahin ka, attribute ay ascribe ao Diyos. At maniwala kami sa mga paniniwalaan namin dahil ito yung nakasulat sa Biblia mo. At sa mga susunod na pag-aaral, tulungan niyo rin kami na makita ano yung relevance nito sa faith at ano yung development nito o Diyos sa kasaysayan. Turuan niyo po kami at samahan niyo po kami. Pagpalain niyo mga pagsasaluhan at mga fellowships ngayong tanghalian. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.